the Bible, ang apoy po ay simbolo ng init. Ang apoy po ay simbolo ng liwanag. Ang apoy po ay simbolo ng lakas. Again, ang apoy po, ang simbolo sa Bible, init, liwanag, lakas. Naintindihan? Amen? Fire is a symbol of heat. Fire is a symbol of light. Fire is a symbol of strength. Amen? At sa Bible po, it is often used by God to reveal Himself. Kadalasan po, ginagamit ng Panginoon ang apoy para ipakilala niya ang kanyang sarili. Nandiyan ba? Say amen. Now, when we talk about fire in the Bible, unang-una, fire represents the presence of God. Pagka sinabing apoy, it represents the presence of God. Sabihin niyo, presence. In Exodus chapter 3, nung na-encounter po ni Moses ang Diyos through the burning bush, nakatagpo niya ang Panginoong Diyos sa isang puno na hindi mo nagliliyab. In Exodus 13, God guided the Israel by a pillar of light at night. Ang Diyos ay bumabay sa Israel sa pamamagitan po ng haliling apoy. At sa Old Testament times, look at me church, in Old Testament times, ang apoy po, fire, is a sign that God is present. Are you here? Ang apoy po ay senyales, amen, na ang Diyos ay nandiyan. Fire is what you will know that God is there if there is fire in the Old Testament times. Say amen. You know, maybe you've been searching for direction in your life. Or maybe today it feels like, Lord, I am walking in the dark. I'm not sure where to go. You know what you need? You need the light of God. You need the fire of the Lord. Because why? Fire is the presence of God. Are you here? Say amen. Pangalawang punto. Pagka sinabing fire, it also means what? Fire is cleansing. Sabihin niyo cleansing. In Malachi chapter 3, dinescribe ni Malachi ang Diyos bilang refiner's fire. Alam niyo po ba, ang ginto, ang silver, it has to go through fire para mawala yung impurities niya. To remove all impurities, ang gagawin po ng refiner, idadaan po sa apoy. Amen? Kaya after po niyang dumaan sa apoy, makakita mo yung tunay niyang ganda. Andiyan ka? Say amen. Kaya ang apoy po sa Biblia, hindi lang about God's presence. When we talk about fire in the Bible, it's also about God's purifying work. Andiyan ba? Pag nag-pray ka, Lord, send your refiner's fire. Actually, it is a painful prayer. Kasi pag hiniling mo sa Panginoon, i-refine ka niya, God will allow you to go through fire of testing. God will allow you to go through fire of what? Of trials. Magugulat ka na lang, Lord, sabi ko, apoyan mo ako, binigyan mo ako ng mas maraming trials, binigyan mo ako ng mas maraming problema. Bakit? Ang intention ng Panginoon, linisin tayo. Are you here? Say amen. Ang intensyon ng Panginoon, amen, is to purify us, is to cleanse us, is to make us whole. Ang intensyon ng Panginoon, it is not to destroy us. Amen? Ang intensyon ng Diyos ay gawin tayong kamukha niya. Nandiyan ka? Say amen. Una, fire represents the presence of God. Pangalawa, fire represents cleansing. And pangatlo, fire is power. Sabihin niyo power. Power. May power. Sabihin niyo power. Power. You know, nung si Jesus Christ po ay nag-ascend, umakyat sa langit, ang sabi po niya sa mga disipulo niya, hintayin niyo, bibigyan ko kayo ng kapangyarihan. And on the day of Pentecost, the disciples were all together just like this. They were praying. They were in one place. And they were waiting for God's promise. Amen? Suddenly, a sound like mighty rushing wind. Tsaka, filled the room. And then something remarkable happened. Tongues of fire appeared and rested on each of them. Here, napuspos po sila ng banal na Espiritu Santo. Amen? Nandiyan ka? Naging matapang po sila sa pagsasalita
at pagbabahagi po ng Ebanghelyo. Kaya pag ang isang tao po ay napuspos ng banal na Espiritu Santo, nagiging matapang siya. Amen? Say amen. Kapag ang isang tao ay napuspos ng banal na Espiritu Santo, nagiging makapangyarihan ng kanyang buhay. Say amen. Say amen. Ang daming tao mahina. Diyan ka? Ang daming tao mahina sa laban. Ang daming tao mahina sa tukso, sa pagsubok. Nandiyan ka? Pero kapag dumating ang Espiritu Santo ng Panginoon, bibigyan niya tayo ng kapangyarihan para magtagumpay. Say amen. Say amen. Kaya mga kapatid, nakakita natin na ang apoy ay nagbibigay ng liwanag, ng init at ng lakas. Amen? Sa buhay Kristiyano natin, sobrang halaga nito sa atin. Sobrang halaga ng apoy sa buhay po natin. Dahil ang apoy po ng Diyos ang nagsusustena sa atin. It is the fire of God that sustain us. Do you agree? Say amen. Alam niyo po, nung high school ako, ang bili ni Mami noon sa amin, pag uwi nyo magsahin kayo, may ulam na kakain na lang kayo. So, in other words, pag uwi mo magsasahin ka para makakain ka. Nung nagsasahin po ako, nawalan po ng gasol. So, parang sabi ko, paano kaya ako makakasahin nito? Walang gasol. Nakita ko po sa labas, may ulingan. So, pag nawawalan kami ng gasol, may uling doon, gagawa ka ng apoy. Yun ang gagawin. So, ang ginawa ko, mag-aapoy ako doon. Alam niyo po ba? Siguro mga 30 minutes na. Wala pa rin ako nagagawang apoy. Alam niyo po ba, nakatatlong notebook na po ako. Hindi pa rin nag-aapoy. So, paano kaya ito? Naubos ko na yung posporo. Hindi ko pa rin nakaka-apoy. Andiyan ka? Say amen. Ang pinakamahirap, church, tingin sa akin. Ang pinakamahirap, magpanatili ng apoy. Do you agree? Amen? Ang pinakamahirap, yung panatilihin mong nag-aapoy ka kasi kung sa sarili mong lakas lang, hindi mo kayang i-sustain yung apoy. Dahil tayo pong mga tao, limitado lang po tayo. Do you agree? Say amen. Now, ngayong hapon, let's be real. Maging totoo lang tayo. Darating talaga yung panahon na parang nanlalamig tayo sa Diyos. Darating talaga yan. Yung panahon na mawawalan tayo ng gana. Amen? Darating yung panahon na parang walang liwanag, na parang walang direksyon sa buhay. Darating yung panahon yung tipong you go through darkest moment in life. Ganyan. Amen? Say amen. At darating yung panahon, you'll feel like, wala na akong lakas para magpatuloy. Mararamdaman natin ito. Pag drain tayo, pag pagod tayo, minsan may isip natin, Panginoon, ayoko na. Amen? Sino nakakaranas niyan? Sige nga, ako lang. Say amen. Amen? Let's admit, okay? Let's admit, we need the fire of God. Kailangan po natin yung apoy ng Diyos. Kailangan natin yung apoy ng Panginoon. Kailangan natin ng presensya niya. Kailangan po natin ng paglilinis niya. Kailangan po natin ng kapangyarihan niya. Amen? At hindi po yan nabibilis